Tanghali na kami umalis sa bahay, kaya ang sabi ni Matthew ay, Mami, kakain muna tayo bago tayo pupunta sa tindahan. So, dito ang gusto nilang kainan. So, ako naman, mga kananay, okay lang talaga parati sa akin kung saan ang gusto ng anak ko at saka yung asawa ko. Pero mostly talagang nagdesisyon ito si Matthew kasi gusto namin, ang kainan namin yung gusto ng bata. So, ayan na nga. Kumain na kami dito ng tanghalian sandwich lang, no? At pagkatapos dito, mga kananay, ay pumunta nga kami sa tindahan. Wala naman kaming sadya talaga na importante diyan. Gusto lang naming lumabas, no? Kasi maganda ang temperature namin dito ngayon is like, I think 72 degrees. So, tamang-tama sleeveless, no, yung pang-ibabaw. Pero nagdala pa rin ako ng jacket nang dahil nga pagdating sa tindahan or restaurant ay malamig kasi yung aircon nila dito talagang makakurog sa suwang. So, ayan na nga, lumabas na kami doon at pumunta kami dito. Aba, mga nanay, nagsilabasa na ang mga damit ng pang-summer. Ang gaganda pa naman, flowy, parang pag marami tayong bilbil, ang isuot natin yung flowy, parang hindi masyadong halata. So, ito naman dito, pang bata, mga shorts ng mga pambata, no? So, naglabasa na ang mga pangligo na kasuotan. Tingnan nyo. Basta basta mag-summer, andyan talaga yung mga swimmers. So, mga kananay, pumunta ako dito sa kitchen area. At nagtingin ako, yan, gusto ko yan, mga kananay, yan, ito. Kasi nga, maganda yan pag may kamatis ka, may mga gulay ka na harvest, dyan mo huhugasan, or lahat-lahat. May malaki, may maliit. Gusto ko yung malaki. Pero kaso lang, medyo may kamahalan ata, mga kananay. May kamahalan siya. So, pero okay lang yan, pero satisfied naman tayo. Masarap kasi magluto pag marami kang gamit, nakaka-inspire ba? So, dito na naman ako sa mga gamit sa kusina at saka ayan pag may halimbawa nagmarinate ka, yan ang lagayan di ba, aluminum, ba yan, stainless. So maraming kaldero diyan, mga kananay. May nagustuhan akong kaldero, yan, plato na yan, gusto ko yan. $7 ang isa. $7 is like 350 ang isa. Maganda yan, lagyan ng steak, mga kananay, at saka gulay. Dito maraming kaldero, mga kananay, mga stainless. Dito ako namimili, mga kananay. Alright. Dalhan namin ng ulam ang aking biyanan kasi di na sila masyadong nagluluto katulad noon. Yan. Sabi ko kasi, Kati, magluto naman tayo. Liquid out of it. A little bit of liquid in it. It's okay. It's okay. It's okay. That's a little bit only. Let me use that for... You don't wanna use this one? This one, No, I just pour it over it. You just rub it on it like that. Okay. Yan ang panimpla, mga kananay. Brown sugar yan siya. At saka, what is that, mustard? This is mustard with brown sugar. Ibabalik na niya. Okay? Be careful. Right there. Ayan. Back in the finished cooking. Sidan! Sidan! Tanan! Like that! Pupunta kami sa biyanan ko. At magdala kami ng ulam. Magdala kami ng ham. Nagluto ang asawa ko. At saka, ito yung paborito nilang gulay, yung okra na may cornmeal. Gusto ang aking okra, no? So, maganda talaga pag mayroong deep fryer na lulutuan. Kasi mabilis lang. At saka, automatic siya. Halimbawa, luto na. Mag-green na siya. Diba, mga nanay, crispy ang pagkaluto niya. Perfect talaga siya. Crunchy. Crunchy. Tapos na. So, ayan na. Luto na siya. Pwede na siyang hiwain. And it's done. Yan, nakaligo na si Daddy Tim. Okay. Ham, mga kananay. Ham. Diba? It's done. Ito na ang aming ham. Ito na yung naiwan. Nabuto na lang.
So, ayan, ready to go na. Nanay, merong 8 years OFW sa ibang bansa. Ngayon, ang problema ng pamilya niya ay binubungtong sa kanya nang dahil nga wala pa daw siyang asawa. So, kung ano ang problema doon sa pamilya niya, sa kanya lahat siya ang nagpasan. So, after 8 years mga kananay, ay umuwi siya nang dahil nga nagkasakit siya. So, ngayon, nung umuwi na siya, hindi man lang daw siya inaalagaan. Tapos, nung nagtrabaho pa siya sa ibang bansa, pinadalhan parati. Wala siyang naiipon kasi pinadala parati ang kanyang sahod doon sa pamilya niya. Tapos nung umuwi na siya, hindi man lang siya inaalagaan. Tapos pag pumunta pa daw sila ng mall, ay hindi pa daw siya dinadala at yung kahit sa pagkain, tago-taguan pa daw siya. So ngayon mga kananay, pumunta siya sa Manila pero may kachat siya na na farm. So pumunta siya ng Manila at nangamuhan siya mga kananay. At sinerti man siya mga kananay kasi yung apam niya ay pumunta talaga sa Pilipinas at pinangasawa siya. Tapos nung nasawa na siya mga kananay, pinakasalan siya. Tapos hindi siya nagsabi sa kanyang pamilya. Ngayon, nalalaman ng pamilya niya, yung mga kapatid niya, ayan, minimisis daw siya na makarma daw siya. Tapos hindi daw siya makarating dito sa Amerika nang dahil nga daw hindi siya nagpaalam, hindi niya sinabi doon sa pamilya niya na mag-aasawa na siya. Ngayon mga kananay, pumunta talagang Amerikano at dinala siya dito sa Amerika. So ngayon, yung mga kapatid niya ay nagmi-message na mabait na sa kanya na magpabili ng motorcycle, magpabili ng bangka, magpagawa ng bahay. Okay lang sila mga kananay. Grabe naman yung ganyang mga mindset mga nanay. Oy, Diyos ko Lord, ginoo ko talaga. Noong siya, nahirapan siya dyan, wala man lang umano sa kanya. Magapay, no? Tapos noong nagpakasal siya na hindi imbitado kasi sila lang nagpakasal. Yung, lang siya, yung tawag doon, yung ano bang tawag yan? Mga sila lang mga kananay ba? Nagpakasal. Yung, hindi naman Tapos, yun na nga, sinasabihan siya na makarma, hindi daw siya makarating dito sa Amerika. Tapos, talaga nakarating siya sa Amerika, dinala talaga siya dito ng ng kanyang naasawa. Tapos, ito na mabait ng mga kapatid niya, magpabili ng motorcycle, magpagawa ng bahay, magpabili ng yung pa sa pangingisa, yung bangka. Hala ka, okay lang siya. Okay lang sila mga kananay. Dapat talaga, magising na talaga siya. Ang hirap yung ganyan, oy. May kanya-kanya naman tayong buhay talaga. Pero pag ganyan malang yung mga kapatid mo, mga kananay, no? Yung mga ganyan. Dapat sana, love to each other. Hindi lang pag ikaw, kung mapakinabangan ka, mabait sa'yo. Pero kung hindi ka na mapakinabangan, hindi na mabait. Uy, tapos ngayon, nagbait-baitan na, message na, magpagawa ng bahay, magpabili ng motorcycle, ay! Naku, suluhin nyo dyan. Tapos, alam niyo naman dito sa Amerika, mga kananay, maraming bills dito. Kasi sa atin din maraming bills. At saka, yung mga mga Amerikano, hindi naman lahat ng Amerikano ay mayaman. Katulad dito sa amin, hindi naman kami mayaman. Tamang-tama lang yung buhay namin. Pag hindi kami kakayod, wala din kaming kakainin. Biruin nyo ba yan? Ayos ko. Mga mindset talaga ng mga kananay. Ewan ko lang kung anong klaseng mindset yan. Pag ako yan, magpalayo na talaga ako dyan.